Hello guys, good evening. Hello everyone. Hello, narinig niyo ba ako? Good evening. Good evening everyone. Ayan, so let's start. Ayan. Okay ba audio ko? Good evening everyone. Ayan. So thank you for waiting guys. So that's 6 tayo pero start tayo ng 6:15. Ayan, tapos sige. So type ready then magsisimula na tayo. Ayan. Good evening everyone. Type ready na. Ready na, ayan. So, nasa 21 tayo dito. Good evening, everyone. Ayan, first time nyo ba dito sa Revamp? Or dito sa Amazon-related na session? Ayan, okay. Sige, let's start. So, first is magpapakilala muna ako, guys. I'm Mari Den or Den Ortiona. I'm an Amazon product sourcing VA. I've been working from home since 2022. So marami pa akong mga in-explore nun bago pa man ako mapunta dito sa Amazon VA. Ayan. So kayo ba, nasang part na ba kayo ng journey ninyo? Ayan, sa pagta-transition or sa pag-VA? Ayan, kayo ba? Nasang part na kayo ng journey ninyo? Like exploring, finding pa yung niche ninyo, kung ano ba yung fit sa inyo, kung ano ba yung gusto ninyo, ayan. Nasaang journey na kayo sa freelancing or sa VA? Nag-job hunt. Ayan, thank you, Joselle. Yung iba po. So ako, since 2022, maraming akong in-explore like Amazon, HR pala. Kasi HR ako for 2 years before ako mag-transition to freelancing. Tapos, tinry ko rin syempre na maghanap ng mga HR-related na mga freelancing jobs or mga work from home jobs. Pero, kadalasan kasi graveyard. So, ayoko nun. So, ayoko yung panggabi kasi hindi ko naman din kaya mag-work ng gabi. And then sa Amazon related naman, nag-start ako nun sa Amazon Products Research for private label and then product listing. And then kada magpapasa ako ng applications, 10 to 15 applications yun per day sa online jobs. And then di ko ba ganun kagamay si Upwork and then sinubukan ko din sa Facebook. Ayan. So habang nagpapasa-pasa ako noon, 10 to 15 applications per day and then napansin ko na merong isa na nakapukaw ng pansin ko na bakit ang daming naghahanap ng gantong VA or bakit ang daming nagpo-post na nangailangan sila ng gantong VA. Which is yun yung si Amazon Product Sourcing VA for Online Arbitrage. And then na-curious ako, ginugol ko siya since para syempre, 'di ba, meron tayong baon-baon na knowledge habang in-explore yung Amazon Online Arbitrage kasi sinet aside ko si products research, sinet aside ko si product listing, and then nag-focus na ako dun sa pagre-research ko kay Amazon Product Sourcing for Online Arbitrage. And then I realized, pagkatingin ko ng definition ng online arbitrage, buy low, sell high. Ayan. So, nai-connect ko doon or parang relevant siya doon sa pagiging online seller ko. Kasi since 2019, nag-online selling na ako ng mga iba't ibang products. Mapa skincare, clothes, ganyan, shoes, ayan. So, nai-connect ko siya doon sa online arbitrage which is buy low, sell high. Ibig sabihin, bibili ng mura and then i-resell ng mas higher price para magkaroon ng profit si seller. Ayan. So, sino dito yung online seller? May online seller ba dito? Ayan. So, swak na swak to sa inyo guys, sa mga mahilig mag-shopping, mahilig mag-browse ng mga products online, kahit mga online sellers, mga like mahilig lang mag-shopping in general. Ayan, kasi magagamit natin tong skills natin sa pag-Amazon Product Sourcing VA. And then, there is history. Amazon Product Sourcing VA nagpo-provide ng services for Amazon sellers. Ayan, so ang offer statement ko ay I help Amazon sellers to find profitable products to sell on their Amazon stores. And then, ito, nagtuturo na rin ako or sinishare ko yung learnings ko, yung knowledge ko, yung experiences ko sa mga aspiring VAs like you. Ayan. So, in this live session, you learn one of the best or one of the most in-demand niche of Amazon VA. Ayan. So, isa si Amazon Product Sourcing VA sa mga in-demand or sa pinaka
may malaking role sa isang business kasi 'di ba, ang isang business kailangan nila ng service or products na or items na maibebenta para ma-run yung business or para makapagbenta 'yan sa mga customers or sa mga target market, ayan. And then why Amazon sellers need our expertise. Bakit nga ba tayo kailangan ni Amazon sellers sa business nila? And then the benefits of becoming an Amazon VA working from home on a flexible working schedule. Ayan. So sino dito yung gustong ganun? Work from home, flexible working schedule, and then mapaprovide natin yung service natin sa mapaprovide natin yung isang service na kinalilibangan natin. Ayan. So, this free live session is perfect for, syempre, sa atin na eager to break into the VA industry or gusto mag-transition to freelancing, aspiring Amazon VAs na gusto mag-specialize sa product sourcing or product research. So, isa lang yun, ibig sabihin nun is maghahanap ng products, ayan. Ito, those who love browsing and shopping online and want to run that into an offer for Amazon sellers. So, yun yung sa akin na, tawag dito. Sabi ko, pwede ko palang may offer yung pagkamahilig ko sa pag-browse kasi di mo tayo ganun kahilig din mag-shopping, di naman din tayo bili ng bili. Like, mahilig lang ako magtingin-tingin, mahilig lang din ako bumili ng mga pwede kong ma-resell sa online. Ayan, so sabi ko, pwede ko pala yung maging service, pwede ko pala yung magamit yung skills, yung experiences ko sa pag-online selling dito sa pagiging Amazon VA. And then, anyone interested in discovering the secrets behind the successful Amazon businesses. Ayan, so, syempre, malaki yung role ng isang Amazon product sourcing VA sa isang business kasi tayo yung makakapaghanap or makakapagbigay sa kanila ng mga products na makakapag-generate ng sales, syempre, sa makakahelpin sa pag-grow at pag-succeed ng business nila. Ayan. You sound young, Coach. I'm 25 years old po. Ayan. So, ito yung kadalasan na tawag dito na natatanong sa akin or narinig ko or kahit sa mga videos, comments, posts, ayan, saturated na po ba si Amazon VA or still in demand pa ba si Amazon VA? So, what do you think, guys? Kayo, kapag isa rin ba to or ito rin ba yung mga natatanong ninyo or sa mga gusto niyo itanong kapag narinig niyo si Amazon VA? Sa tingin niyo ba saturated na ba siya or still in demand pa ba si Amazon VA? What do you think, guys? Gusto ko malaman yung thoughts niyo or opinions niyo dito sa kadalasan ng mga tanong ng mga gusto mag-Amazon VA. Ayan, what do you think? Ano sa tingin niyo? Saturated ba? In demand pa ba? Ano sa tingin niyo? Ayan, pwede tayo gumamit ng chat box here or pwede kayo mag-unmute kung gusto niyo magsalita. Ayan. Ano sa tingin niyo? Ayan, in demand, never, especially na holidays are coming. Ayan, ano pa? Ano yung opinion ng iba? Ayan, in demand, lalo ngayong bare month, still in demand kasi most of the businesses are transitioning din sa online selling. Ayan. So, the answer is yes, in demand, and no, kasi no sa saturated since, again, marami pong mga Amazon sellers everyday ang sa-sell sa loob ng Amazon. Ibig sabihin, ayan, more sellers, more opportunities for Amazon assistant. Ayan. So, sa dinami-rami ng mga marketplaces ng Amazon, sa dinami-rami ng mga Amazon sellers or mga online sellers or mga businesses na gusto mag-venture or gusto magbenta sa loob ng Amazon, hindi tayo mauubusan or mawawalan ng clients. Ayan. So, if you love shopping, mag-add to cart, mag-check out, ganyan, mag-abang ng mga flash sale, ayan, this niche or this course is for you. Ayan. So, ilan nga ba yung sellers everyday na pumapasok sa Amazon selling? Ayan. So, sabi ni Repricer, ayan, kay Repricer ito nang galing sa article niya, there are close to 4,000 new sellers everyday on Amazon. So, noong 2021, 37 yung new sellers na nag-start sa business sa loob ng Amazon. 36% doon ay sellers from the US and then yung iba naman located sa India. Ayan.
So, ang iba't ibang marketplaces ng Amazon ay US, UK, Canada, France, Germany, at marami pang iba. Ayan. Pero ang pinakakadalasan na makikita natin sa online, sa mga freelancing platform, sa mga Facebook groups ay US, UK, Canada, Germany, tsaka France. Ayan. So, marami tayong pwedeng mapag-provide ng service as an Amazon Product Sourcing VA. And then, ang kagandahan dito, pwede tayo mag-provide ng services for multiple clients. Ayan. So, again, more sellers, more opportunities for Amazon VAs. And then, ang kagandahan pa dito, guys, preferred nila ay mga Pinoy or tayo. Sa tingin nyo, bakit gustong-gusto nila ng mga, ang magiging katrabaho nila ay mga Pinoy? Or mga taga-Pilipinas, ayan. What do you think, guys, kung bakit tayo gustong-gusto nila? Ano ba yung meron tayo as a worker na na nagugustuhan nila para kunin nila as ka-work nila or VA nila sa business nila. Ayan. Energetic pagdating sa online selling. Ayan. Ano pa, guys? When it comes to work, ano natin? Work ethic. Ayan. Makikita nyo sa mga sa freelancing platforms, sa Facebook, sa onlinejobs.ph, sa Upwork, makikita nyo doon, preferred residing in Philippines. Marami din ako nakikita sa mga Facebook groups na ganun yung mga nakalagay doon. Ayan. Kasi sila rin mismo or sa kanila rin nanggagaling na hardworking tayo. Ayan, tama. Smart, patient. Ayan. Tapos, lagi tayong eager na matuto, eager na maka-help, ganyan. And then, very reliable din tayo. Ayan. Kaya nga nagkaroon ng issue last time na tawag dito, yung sa India, na parang sinisiraan tayo mga Pinoy freelancers or Pinoy VAs kasi nga tayo yung preferred ng mga iba't ibang mga lahi para kunin nila or para makatrabaho nila. Ayan. So, meron din ako mga nakikita sa Facebook groups, syempre nakalagay, preferred Pinoy, ganyan, or Filipino. Tapos may mga nagko-comment, Pakistani, India, bakit daw tayo mga Pinoy? And then, sinasagot naman din ni client na kasi ganito sila, hardworking, smart, patient, ayan, tapos eager sila, reliable sila, and then mapagkakatiwalaan sila, ayan. So, yun yung nakakatawa rin ng puso na marami ng opportunities, marami pang, tayo pa yung preferred ng mga clients or ng mga US Amazon sellers. So, yun. So, di natin masasabi na saturated or in demand kasi napakadami nang pumapasok sa e-commerce. Marami ng mga business owners na gusto nila mag-business online na lang or online pati offline. Ayan. So, what is an Amazon VA? Ayan. So, what is an Amazon VA? We help sellers sa mga businesses nila or sa mga ginagawa nila sa Amazon business or Amazon store nila. So, marami tayong pwedeng magawa or marami tayong pwedeng ma-provide na services for them. Isa na doon si Amazon Product Sourcing for Online Arbitrage. Ayan. So, ang pinaka-ginagawa natin dito, hine-help natin sila, ay na-assist natin sila sa pagmamanage and grow ng Amazon business nila. So, ano ba yung mga technical requirements? So, ito yung laging tinatanong. Coach, meron po bang requirements? Meron po bang required specs? Ganito, ganyan. So, based on my experience at based din sa mga experiences ng mga mentees ko, wala naman required na laptop specs or desktop PC specs as long as you have na magagamit. Ayan. Kasi iba in overthink. Kadalasan hindi makapag-start yung iba kasi meron silang laptop or meron naman silang mga gamit pero ino-overthink nila. So, ang lagi ko sinasabi ko, ano yung meron ka equipment, meron kang gagamitin. Kung ano yung meron ka ngayon, gamitin mo muna yan and then tsaka ka na lang bumili or tsaka ka na lang mag-upgrade kapag meron ka ng makukuhang client. Ayan. So, sa mga direct clients, wala naman silang required na specs pero kapag sa mga agencies, meron sila pero ilan lang naman. Ayan. So, yung processor, ayan, i5 and RAM na 8GB. Ayan, so hindi naman din ako mateki. So, kung ano yung meron ako, yun yung ginagamit ko. And then, internet speed, at least 25 Mbps. Ayan. So, nag-start rin pala ako, guys, sa,
tawag dito, sa hiram, sa borrowed laptop na nagsisimula ako. Meron akong laptop nun, pero hindi na niya kinakaya yung ginagawa ko. Like, panonood ng YouTube, Google, sa pag-aaral ko, ayan. And then, yun din yung nag-push sa akin, yung borrowed laptop. Kumbaga, pinagkatiwala sa akin si laptop, ipupush ko yung sarili ko para magkaroon na rin ng client. So, after a month, nagkaroon na rin ako ng client nun without experience at all. Pero syempre, may baon-baon tayo ng knowledge. Hindi tayo sasabak sa isang bagay or sa isang gera na hindi natin alam kung paano ba lumaban or paano ba yung gagawin. Ayan. Yung first client ko pala, ayan. So, yung first client ko pala is, hinire niya ako kahit wala pa ako experience at all kasi naging totoo ko sa kanya. Ayan. So, konting share ko na rin yun sa inyo bago tayo mag-proceed sa Amazon Product Sourcing VA. Ayan. So, nag-start ako noon February 2022. Tama ba? Ayan. Tapos, March ako nagkaroon na ng client. So, everyday ako nagpapasa nun. Hindi rin naman siya overnight success na ayoko nang sabihin na mabilis ba magka-client, madali lang ba? Kasi wala naman pong madaling trabaho. Ayan. Malinaw? Ayan. May madali bang trabaho sa ngayon, guys? Ayan. So, walang madaling trabaho. Kaya pag tatanong sa akin, madali ba? Ay, hindi madali. Ayan. 1 month, hindi rin gano'n kadali yung dinanas ko nung isang buwan na yun bago ko makuha yung first client ko na nag-take risk sa akin. So, lagi niyong tatandaan, ngayon, sa pagsisimula ninyo, kailangan nyo lang hanapin or kailangan nyo lang din makuha is yung unang tao na mag-take chance sa inyo. Unang client, unang seller na magti-take risk sa inyo. At syempre, in return, kailangan natin gawin yung best natin para syempre worth it yung pagti-take chance nila sa atin. Ayan. So, nakakuha ko ng client, walang experience at all, pero meron akong baon-baon ng mga basic knowledge and then naging honest ako sa kanya nun sa aking cover letter na wala pa ako experience pero willing ako matuto, willing ako matrain. Ayan. And then, trainable ako and then willing to learn, ayan. So, kahit na nakalagay dun sa job post niya na kailangan ng experience, ang dami nakalagay dun sa job post niya, to be honest, na product lister, PPC run, mag-run ng ads, Amazon Product Sourcing VA. So, yun, kumbaga, andun na lahat yung halos ginagawa sa isang business, pero tinry ko pa rin kasi yun yung naramdaman ko sa job post na yun eh. Parang, akin to, para sa akin to. Ganon. Ganon yung attitude ko na, ay, akin to. Kahit wala pa ako experience sa try ko, sabihin ko sa kanya, wala pa ako experience, pero willing ako na matutunan lahat ng to at matulungan siya sa business nila. Ayan. So, dahil doon sa attitude ko na yon, kinuha niya ako kahit wala pa ako experience at all at binigyan pa niya ako ng paid training, inofera niya pa ako ng halos times 3, times 4 nung sahod ko from sa corporate job. Ayan. Do some customers prefer newbies? What do you mean po? Yung mga clients po ba? Ayan. So, ang tatandaan nyo, ang importante sa mga clients ay yung magandang ugali, magandang character, magandang mindset, maayos makipag-communicate. Ayan. So, yun yung pinaka-importante sa kanila. So, plus or bonus na lang talaga yung may experience na. Ayan. Kasi, yung mga yun, hindi yun matuturo eh. Hindi yun maitutuwid sa isang tao. Kasi yung skills, yung experiences, and yung learnings, matuturo yan sa isang tao. Pero yung pangit na ugali, pangit na mindset, yun yung hindi na maitutuwid sa isang tao. Ayan. Okay. Do some clients prefer newbies? Ayan. For me, any naman as long as, or any, may experience man yan or newbie man yan, or bago pa lang yan sa Amazon, any naman okay sa kanila basta makikitaan nila ng eagerness, ng kumbaga na makikitaan nila na ay willing to na matuto at willing to na makapag-provide ng quality service para sa business namin. So, yun yung pinaka tinitingnan nila doon. Ayan. So, wag kayong panghinaan ng loob kasi ako din nag-start from zero. Sila Coach Mary, from zero din naman sila, di ba? So, lahat tayo from zero hanggang sa nagkaroon na tayo ng knowledge, ng learnings, ng skills, ng experiences hanggang sa marami na tayo natutulungan na mga Amazon sellers. Ayan. So, any questions so far? Nakakasunod po ba?
Ayan. Any questions so far? Wait lang. Ayan. Gusto ko sana yung screenshot yung specs ng laptop. Ayan. So, ito yung specs ng laptop natin. So, hindi naman to talaga totally na kailangan na masunod. Ayan. Basta, again, sa Amazon Product Sourcing VA naman, sabi ko, basta may Google ka, kaya niya ng multiple tabs. Kahit ano pa mang klase yung laptop, pwedeng-pwede na yun. Huwag mo na i-overthink. Huwag mo na i-delay yung journey mo dahil lang sa pag-overthink sa laptop. Ayan. Sige, Mr. Christopher, ano po yung question ninyo? Hello po. Good evening. Sorry I'm late. Yeah. Have I missed a lot of the discussion? Because dun sa invite, the training will start at 6:30. Yeah, bali na atras po siya ng 6:15 pero wala naman kayong na-miss masyado. More like kwento about kung paano ako nag-start. Ayan. Sige po. Thank you po. Yan, you're welcome. Ayan. So, let's proceed. Ayan, ano nga ba si Amazon Product Sourcing VA? So, sa madaling salita, tayo yung tagahanap ng mga products na pwede pong ma-resell sa loob ng Amazon store ni client. So, we will find products at a low cost and then selling it on Amazon at a higher price para magkaroon ng profit and ROI si client. So, isipin nyo, yung mga online seller ngayon or yung mga, kahit tayo, di ba, pwede tayo bumili sa mga bawas sa Lander, sa SNR ng mga naka-sale, ng mga mura, and then pwede natin yun i-resell or pwede natin yun i-alloc din sa ibang tao at a higher price or sa regular price. And then doon na tayo magkakaroon ng profit and ROI. So, ganoon din dito. As an Amazon VA, role natin is makapag-provide ng quality leads na makapag-generate ng sales sa business nila. Ayan. So, kung mahilig kayo mag-shopping, again, mahilig mag-shopping, mahilig mag-browse ng products online, mahilig mag-abang ng sale, mahilig maghanap ng sale, mahilig gumamit ng vouchers, mahilig gumamit ng mga coupons. Ayan, pwedeng-pwede to sa inyo. Ayan. Pwede ba natin ikumpara sa Promodizers? No po, si Promodizers is nag-aalok. Tayo tagahanap para may maibenta si Amazon seller. Si Promodizers is nagpo-promote ng products which is hindi natin yung work kasi ang may trabaho na nun is si Amazon. So, siya yung magpo-promote ng mga products na binebenta ni seller. So, tayo parang nasa back-end na tayo yung tagahanap para may maibenta sila sa store nila. Kapag po ba si Amazon, kapag po Amazon is more on US clients po, depende eh. Pero ang alam ko, ang pinakamadaming sellers ay UK or US. I'm not sure kung ano yung pinaka-exact na numbers, pero kadalasan kasi kalat siya. US, UK, Canada, France, Germany. Ayan. So, yun yung mga kadalasan na mga marketplaces na pwede nating mapagkuhanan ng mga Amazon sellers. Ayan. So, sa atin kasi, sa mga freelancing platform, sa mga Facebook groups, more on US marketplace sila. So, kahit na ibang bansa sila or taga outside US or halimbawa, may mga Pinoy akong naging client, tas US marketplace din yung marketplace na ginagamit nila for Amazon selling. Ayan. So, ito yung mga skills na kailangan as an Amazon product sourcing VA. Ayan. So, first, syempre, sourcing or research. Ayan, marunong tayo maghanap ng mga products online. Alam natin yung mga tinitingnan natin kung profitable pa ba or profitable ba to or hindi. Ayan, kasi yun yung pinaka-importante sa paghahanap ng products. Makita natin kung pwede ba itong mabenta sa mas mataas na price para magkaroon ng profit and ROI si client. Ayan. Next is analytical skills. Ayan. So, marami tayong makikita dito mga numbers, prices. Ayan. So, mapapaisip na talaga tayo kung okay ba yung product sa hindi based on their numbers. For example, mabibili ng 10 sa Walmart, mabebenta ng 20 sa Amazon. Ayan. So, magkano yung matitira doon? So, may $10 tayo doon. And then, marami pang mga fees na kaakibat si Amazon. So, hindi pa rin natin ma-sure kung profitable or hindi yung product na yun. Since, syempre, kailangan pa i-compute or i-consider din yung iba pang fees na sinacharge ni Amazon sa mga sellers. Ayan. Saan particular nag-source ng products? Depende. Iba't ibang marketplace. Halimbawa, dito sa Philippines, bibili tayo sa Nike store or pipila tayo sa outlet or pipila tayo online ng
sa Nike store para ma-resell natin yun sa mas mataas na price. So, ganun din po dito. Ayan. Nakasale sa Nike, Adidas, Walmart, Walgreens, Ulta, sa mga beauty brands or beauty brand websites, bibili tayo ng mga nakasale doon. And then, i-resell yun ni Amazon seller sa store niya. So, hindi literal tayo bibili. Kumbaga, tayo yung tagahanap and then si client po yung bibili nun. So, maraming mga retailers na pwede natin mapagkuhanan ng mga products. Ayan, dun sa pinaka-Amazon course natin na Amazon Product Sourcing VA, yung for $999. Meron tayo doon list of US retailers, meron din tayo doon internship for 2 weeks. Ayan, and then ayan, meron ako sa inyo magandang balita para sa mga magte-take ng Amazon Product Sourcing VA online arbitrage course. Ayan. Next is attention to detail. Ayan. So, dito kadalasan nagkakaroon ng struggle. Ayan. Kasi may mga detalye, yung mga products na hindi natin agad mapapansin. Halimbawa, sa sapatos, ganyan, or sa mga supplements, or sa mga beauty items. Ayan. So, doon nagkakaroon ng problema. Like, for example, iba pala yung size, iba pala yung measurement, iba pala yung formula, or iba pala yung shade. Ayan. So, sa Amazon Product Sourcing VA, kailangan tingnan natin mabuti yung mga products na sinosource natin. So, para lang din tayo titingin, or pag mamimili lang tayo sa Shopee, or mamimili lang tayo sa online, di ba? Tinitingnan muna natin mabuti kung ito ba yung gusto natin, ito ba talaga yung hinahanap natin, ito ba yung eksaktong ML, or ito ba yung eksaktong size para syempre hindi tayo magkamali sa pag-check out or pag-add to cart or pag-check out. So yung mga ganung bagay na ginagawa natin halos everyday, pag-check ng mga items, pwede nyo yun gamitin dito as an Amazon Product Sourcing Virtual Assistant. Ayan. Next is tech savvy. Ayan, not na talaga totally na that marunong ka or magaling ka. That kahit marunong ka lang, marunong ka mag-Google Chrome, marunong ka mag-search ng mga items, ayan. And then yung mga tools like Keepa and Seller App naman, mabilis lang naman din yan matutunan. Ayan. So yan, si Seller App, bali magagamit yan dun sa pinaka-internship sa Amazon course natin. Ayan. So, ginagamit yan sa pag-a-analyze ng products, pag-a-analyze ng products para malaman kung pasok ba yung products na tinitingnan natin sa criteria ni client. Ayan. Nakakasunod po ba? So, if you have any questions, chat nyo lang dito sa messages natin. Ayan. So, next is organizational skills. So, as an Amazon Product Sourcing VA, bali, nilalagay po natin sa isang sheet or sa isang spreadsheet yung mga data ng mga nakukuha nating product. Kasi dun po i-check ni client yung mga leads na kinukuha natin para makapag-decide siya whether to buy it or whether to approve or disapprove it. Ayan. So, maraming mga products tayong pwedeng ma-source sa Amazon at sa mga retailers, and then kay client po yung last say. Kumbaga yung last decision. Ayan. Kumbaga, dun po siya po yung magde-decide kung bibili niya ba yun or hindi. Ayan. So, as an Amazon Product Sourcing VA, trabaho natin na makahanap tayo ng mga products na pasok sa hinahanap nila. So, pag nagbigay sila ng ng specific criteria, so kailangan natin yun strictly na i-follow kasi dun po nakasalalay yung funds or yung, syempre, yung investment ni client sa business nila. And then, yung role natin, sundin yun, maghanap ng mga products na naka-follow doon. And then, syempre, para mapadali na rin yung decision-making ni client sa mga i-resell niya sa loob ng Amazon. Ayan. And the next is communication skills. So, this is a non-voice role or non-voice niche. So, most of the time, more on chats, more on emails po yung communication with the client. So, siguro magkakall lang kayo kapag may kailangan lang sila i-discuss sa inyo or may kailangan lang silang i-explain sa inyo na hindi nila ma-explain through chat. Ayan. So, sa mga pagod na, sa mga voice, yung sa mga calls, ganito, ganyan, ito yung isa sa mga pwede nyo ma-consider na niche sa freelancing or sa VA. Ayan. Coach, ilan leads po nakakuha kapag 4 hours? So, ako kasi 1 to 2 products per hour. Ayan. So, sa loob ng 4 hours, 5 to 6 products per sa isang buong 4 hours. Ayan. Ang kagandahan dito, flexible working hours tsaka no time tracker kadalasan. So,
pag sinabing flexible, any time of the day, pwede tayo mag-work, pwede tayo maghanap ng products, and then syempre, output-based to, so kailangan maabot natin yung quota ni client. And then, tsaka na tayo pwedeng mag-explore pa ng other na pwede natin gawin or mag-explore pa para mas madagdagan pa yung learnings natin. Ayun. So, next is time management. Ayan. So, pinag-uusapan na nga natin din yung flexible or flexibility ng working schedule. Ayan. So, let's make sure na we will provide the outputs or we will provide the products na pasok sa quota ni client. So, ilang leads? So, sa isang full-time role or sa full-time role, 8 hours yun. So, 8 to 10 products sa loob ng 8 hours. So, pumapatak siya ng 1 to 2 products per hour. Tapos, kapag part-time, 4 hours yun per day. So, 4 to 5 or 4 to 6 products sa loob ng 4 hours. Ayan. So, flexible hours naman yun. Halimbawa, gusto niyo sa umaga mag-work ng 2 hours. Tanghali, 2 hours. 2 hours sa hapon, 2 hours sa gabi, ganun. So, it's up to you kung paano mo i-manage yung oras mo para makapag-provide ka ng leads na pasok doon sa pinapahanap ni client. Ayan. So, pwede rin tayo mag-multiple clients. For example, tapos na kayo agad sa work niyo sa umaga, and then meron pa naman kayo enough time sa hapon, so pwede pa kayo maghanap ng clients na pwede nyo idagdag sa work ninyo. Kadalasan yung iba, multiple clients, 1, 2, 3 clients, iba, isang full-time, 2 part-time, since flexible yon. And then, kapag mabilis ka na makahanap ng product, syempre, hindi ka naman mapapagod nun ng bonggang-bongga. Since alam mo na kung paano mo i-handle yung oras mo, alam mo na yung mga patterns or strategy mo sa pagpa-product sourcing, so hindi ka na mababurn out kahit na sabihin natin na multiple clients kayo. Usually, walang time tracker kasi ayaw din naman nila na nagma-micromanage. Meron naman din pong may time tracker para syempre documented yung working hours niyo para kapag sahudan na is meron kayong naka-document na working hours. Ayan. And then lastly, problem-solving skills. Ayan, kapag nagkaroon ng problem sa source ng products, nakita nyo na hindi pala legit yung website or maling price pala yung mga na gagamit niyo or ginagamit niyo sa pagko-compute. Ayan. So, kailangan yung ayusin yun or effects yun and then explain nyo kay client. Ayun, communication lang din talaga. So, nung nag-start ako, meron naman din kasing mga time na wala or hindi pala, parang konti lang yung mga nakuha kong mga products. And then, tinuruan lang din ako ng partner ko kung paano nga ba makipag-communicate sa mga clients. Ayan. So, dahil din sa partner ko, yung boyfriend ko ngayon na siya yung nag-introduce sa akin sa freelancing. Siya yung nag-introduce sa akin sa Amazon. So, siya naman licensed chemical engineer and then nag-transition siya to Amazon PPC. Ayan. So, kumbaga pwede tayo mag-explore guys ng kahit hindi align sa profession natin. Ayan. So, siya naman PPC pay-per-click ng Amazon. So, ako naman, Amazon Product Sourcing, VA for Online Arbitrage. And then, tinuruan niya ako kung paano makipag-communicate sa mga clients, lalo kapag may mga ganong mga issues or ganong mga pangyayari like konti nahanap or walang nahanap at all na products. Kasi nga, may mga times din naman talaga na mahirap or yung sinasabi nila na hindi naman din talaga araw-araw. Pasko. Ayan. So, any questions so far? Nakaka-follow naman po ba ang lahat? Ayan, nakaka-follow po ba ang lahat? Ayan. So, ito, why sellers need us? Bakit nga ba tayo kailangan ng mga Amazon sellers? Ayan. Siyempre, unang-una, time efficiency. So, pwede nilang i-delegate sa atin or i-outsource natin yung mga routine tasks nila like product sourcing sa ating mga Amazon product sourcing virtual assistant. Ayan. So, ito kasi yung pinaka-time consuming talaga na trabaho. So, ang ginagawa nila, naghahanap sila ng someone na nag-specialize sa product sourcing VA and then dinadelegate nila yung trabahong yun, ina-outsource nila yung trabahong yun sa mga katulad natin and then binibigyan nila tayo ng payment or binibigyan nila tayo ng salary. So, kadalasan doon per hour or fix yung ino-offer nila na salary. Ayan.
Next is expertise in sourcing. Ayan, katulad natin or katulad ko na nag-specialize sa product sourcing. So, every time na may mga kailangan na ng Amazon product sourcing VA or kapag may mga Amazon sellers na kailangan ng Amazon product sourcing VA, ayan. So, isa ako sa mga consider nila kasi ang specialization ko or nag-specialize ako sa product sourcing. Kumbaga, hindi na sila mako-confuse, ano ba yung ino-offer nitong VA na to? Kasi alam nila na naka-niche down ako or naka-specialize ako sa isang niche or sa isang services, which is si product sourcing for online arbitrage. Ayun, so kumbaga nag-niche down na ako. Marami pa kasing business model sa loob ng Amazon, pero nag-stick ako sa Amazon product sourcing for online arbitrage na business model. Ayan. Pag sinabi online arbitrage, buy low, sell high, or reselling ng mga mura and then i-resell ng mas mataas pa. Ayan. So, syempre, as an Amazon product sourcing specialist or VA, ayan. So, alam natin kung paano nga ba tayo maghanap ng products, ano ba yung mga tools na pwedeng gamitin na makakatulong sa pagpapabilis na paghahanap ng products. Saka, alam natin assess and then mag-analyze ng mga profitable products. At syempre, malaking tulong yun sa kanila sa pag-generate ng benta or ng sales sa business nila. Ayan. So, as an Amazon product sourcing VA, so proficient tayo sa mga tools like si Keepa and then Seller Amp. So, yan yung mga main tools na ginagamit for product sourcing. Ayan, so provided din yan dun sa Amazon VA course natin, si Seller Amp. And then, yan din yung tinitingnan din ng mga Amazon sellers sa isang VA. So, kahit newbie pa lang tayo, kahit wala pa tayo experience at all, dapat may basic knowledge tayo sa Amazon product sourcing and then, syempre, may initiative tayo na explore si Keepa and Seller Amp. Lalo ngayon, maraming ng mga YouTube videos, mga articles galing or pinoproduce ng mga Amazon sellers mismo, ayan, and then tinuturo nila kung paano nga, ano ba si Keepa, and then ano ba si Seller Amp, and then kung paano siya gawin at gamitin. Ayan. So, ganun yung ginawa ko, nag-search ako sa Google, nag-YouTube and Google ako, what is Keepa, what is Seller Amp, ano ba yung mga sourcing methods, and then, naging totoo kay client na natutunan ko to dahil sa YouTube. Wala pa man akong hands-on experience nun, kasi may kamahalan yung subscription yan. Yung dalawang yan ay paid subscription. Ayan, excuse me. Sabi ko sa kanya, dito ko natutunan to sa YouTube, naglista ako, may mga notes ako, and then wala pa naman kasi akong budget noon para mag-subscribe sa mga yan. Pero at least meron ako initiative or resourceful ako na sa pagtututo or pag-learn ng Keepa and then ng Seller App. Ayun. Next is scalability. Ayan. So, syempre, tayo as an Amazon VA, bali, tinutulungan natin sila sa isang part ng negosyo nila. Ayan. So, syempre, habang lumalaki or habang nag-grow yung business nila, lumalaki, lumalawak, dumadami yung trabaho, tayo yung pwedeng mag-handle din doon. So, kumbaga, kapag nag-scale up sila, pwede nila yung gawin kasi meron silang tayo ng mga VAs na makakatulong sa kanila. Ayan. And the next is consistency and reliability. Ayan. So tayo, kapag product sourcing VA, nakafocus tayo sa product sourcing only. So nakafocus tayo sa paghahanap ng products, sa pag-check ng mga in-demand products, sa mga trendy na mga products. Ayan. Para syempre makapag-provide tayo or makapag-source tayo ng mga ganong products na syempre malaki yung tulong nun sa business nila. Like halimbawa ngayon, yun nga may nagsabi kanina na holidays na. Or paparating na yung mga holidays, lalo ngayon quarter 3, quarter 4, kasi lagi nilang sinasabi na quarter 3 and quarter 4 yung pinaka quarter na maraming mga kailangan na VA para makapag-keep up sa demand ngayong mag-holidays. Ibig sabihin, bare months na, maraming nang nagpe-prepare na pang regalo, gusto nila mag-online shopping, nag-abang na sila ng mga sale, discounts, ayan. So, mangailangan sila ng additional VA na katulad nyo, ayan, na makakatulong din sa business nila. Ayan, and then, as an Amazon product sourcing VA, halimbawa, napag-desisyonan nyo na mag-focus sa product sourcing VA, and then talagang nag-take kayo ng mga in-depth course or nag-aral talaga kayo ng mga in-depth na mga lessons, ganyan, mas makakatulong kayo sa business nila kasi alam nyo na, or may idea na kayo kung paano nga ba
nangyayari or paano nga ba si product sourcing at ano ba yung mga pwede nating gawin or pwede nating i-suggest sa kanila, sa negosyo nila bilang tayo yung tagahanap ng mga products na makakatulong sa kanila sa pagbebenta at pag-generate ng sales. Ayan. So, ang goal natin as an Amazon VA or Amazon Product Sourcing VA is to find profitable products that are already existing on the platform. Kumbaga, andun na sila sa loob kasi mahirap maghanap ng mga products or mahirap mag-check or mag-compute ng ROI and profit kung wala tayong pag-comparean. Ayan, nagigets nyo ba yun? Kumbaga, dapat existing na sa market. Halimbawa ngayon, maraming mga lumalabas na skincare brands, mga makeup brands, ayan. So, syempre, meron silang basis doon or meron silang reference doon na, makapagbenta nga ng ganito kasi maraming nagbebenta ng ganito sa market na pumapatok. Gets po ba yun? Nakakasunod? Nakakasunod po ba ang lahat? Ayan. So, pag sinabing online arbitrage siya, buy low, sell high, bibili tayo or mag-source tayo ng mga products na mga branded or mga well-established brands. So, isa rin to sa mga madaling pagsimulan or simulan na business model kasi hindi rin naman ganun ka or wala silang required na minimum order quantity kapag pagbibili at pag magre-resell ng products under online arbitrage na business model. Halimbawa, may nakita ko nun sa Facebook or sa IG nun, ayan. So, bumili lang siya ng yun, parang Hydro Flask. Kumbaga, nakita lang niya na nakasale sa Target yung, or sa Walmart yung Aqua Flask, binili niya yung mga nakasale, and then, tinry niya yon i-resell sa loob ng Amazon. So, simula nun, nalaman niya, ay, pwede pala itong gawin. Ang tawag doon retail, kasi kapag mismong sa store ka bibili, retail arbitrage naman siya. Kapag online, syempre sa online. Doon niya na-realize na meron palang potential yung ganun. Bibili siya ng mura sa Walmart ng mga Hydro Flask, tapos i-resell niya yun sa loob ng Amazon for a profit. May nakita pa ako na parang salt, parang sikat na salt na brand sa US, tapos nakita lang nila doon na parang nakasale siya, and then hinord nila, and then tinry nila i-resell sa loob ng Amazon. And then pumatok din, marami ding bumili sa kanila. And then simula noon, laging ubos yung salt na yun dun sa store na yun kasi nga nakitaan nila ng potential. Ay, pwede pala to i-resell sa loob ng Amazon. Ayan, naka-follow. So again, yung mga products na meron na sa loob ng Amazon para malaman natin kung magkano ba siya pwedeng mabenta, magkano ba maging profit and ROI kapag si client naman po yung nagbenta. Ayan. So, rates and working schedule. Ayan. So, again, kapag full-time, 8 hours a day, yun 40 hours per week. Part-time naman po ay 4 hours a day, 20 hours a week. Ayan. Meron din namang part-time na 4 days lang yung work. And depende rin, meron din naman na 20 hours a week. Tapos, may mga araw na hindi kayo mag-work. Ganun ba sa mga 20 hours na lang kayo? Ayan. And then, starting rate, ayan, so 45 per hour, and then depending on skills, knowledge, and experiences. Ayan. Push yung FB account niyo po, may email signature, what do you mean po? Yung Facebook account ko, yung may offer statement for Amazon sellers, yung sa cover photo ko. Kasi isa rin yun sa pwede nyo mapag-attract ng client, si Facebook. So, ilagay niyo doon yung Facebook, gumawa kayo ng Facebook page ninyo or Facebook group, Facebook account or Facebook page. Ilagay niyo yung maganda yung mukha doon. Mag-post kayo about on Amazon or Amazon online arbitrage. Maglagay kayo din ng cover photo na andun yung offer statement ninyo or yung service ninyo, and then maging parang magpapansin lang kayo sa mga Facebook groups in a good way, and then yun, imposibleng hindi kayo maka-attract na client. And then, why become an Amazon VA? Bakit nga ba? Bakit nyo ba dapat piliin si Amazon VA? Ayan. So, syempre, unang-una, high demand. Kasi, again, maraming mga Amazon sellers, patok na patok ngayon yung online selling, yung e-commerce. Ayan. So, imposibleng hindi kayo makakakuha ng client. Ayan. Saan po usually nakakahanap ng client?
sa Facebook or sa online jobs. Ayan. So, kadalasan kasi online jobs ako, tsaka sa Facebook. Upwork, di pa kami masyadong magkasundo ni Upwork, kaya more on online jobs and Facebook. Nagkaroon na rin ako ng client from Instagram, from TikTok. Ayan, kaka-TikTok ko to, kaka-Instagram ko to. Ayan. Doon ako nakaka-attract ng mga client. So, meron din akong mga na-attract ng mga tawag dito, ng mga may-ari ng mga tools like si Amazon Scout, Amazon Jungle Scout, isa siyang tool for product research, and then nakikipag-collab sila dun sa tools nila. Ayan, so parang affiliate siya. Ayan, so marami kayong pwedeng makuha or ma-attract ng opportunities kapag binalandra niyo yung sarili ninyo or yung service ninyo. Ayan. So next is flexible working schedule or working environment. So again, any time of the day, depende rin naman yun sa mapag-uusapan nyo ni client, di ba? So, kadalasan, flexible working schedule, excuse me, any time of the day, pwede kang mag-work. And then, ang nagustuhan ko dito kasi, alam nyo yun, hindi ako nape-pressure, or hindi naman sa totally nape-pressure, kumbaga, galing kasi ako sa corporate job na halos lahat na ng katoksikan naranasan ko. First job ko yon, parang 19 years old ako nung nag-start na magtrabaho. 19, 20, andun ako, 2 years ako nun halos, and then sabi ko, ayoko na ng gantong buhay. Sabi ko, ganito ba talaga? Like, adulting, climbing the corporate ladder. Sabi ko, hanggang dito na lang ba ako? And then, thankfully, na-introduce sa akin si Amazon, and then doon ko naranasan na, ay may mas igagaan pa pala yung pagtatrabaho, or kahit na mahirap yung work, at least, di ba, meron tayong work, kahit pa paano work-life balance, and then ma-realize nyo, ay, deserve pala natin yung gantong treatment at gantong salary. Ayan. And then, yes, speaking of salary, competitive pay, ayan. So, nag-start ako nun sa corporate job ko ng 12K, 11 to 12K nun per month for 2 years. Sabi ko nun, ganito ba talaga yung sahod? Pero sa akin, malaki na siya. Pero sabi ko sa sarili ko, hindi siya enough kahit na di naman din ako nun inuobliga na magbigay. Like, syempre, as a panganay, kailangan ko pa rin mag-provide, lalo sa kapatid ko. And then, sabi ko, parang hindi ko kaya na ganito lang yung salary ko, na parang pagod na pagod ako everyday, tapos ganito pa yun nangyari. Na parang katoksikan na yung mga nagaganap sa work. And then, again, blessings ni Lord, na inintroduce sa akin si Amazon, and then na kita ko na, ay, kaya ko palang mag-earn ng ganito sa gantong duration. Like, first job ko, ito agad yung offer. Siguro kung hinintay ko to sa corporate job, siguro abutin ako ng 10 to 15 years para maabot tong salaring to. Ganon. So, masaya na ako. And then, hindi rin naman ako after sa malaking salary. Kumbaga, yes, thankful ako sa tinaas ng income ko. Pero, ang pinaka-importante sa akin kasi yung makapag-spend time ako with my family, makapag-provide syempre, and then may ipon. Yun. Hindi naman din ako yung talagang mag-overwork na to the point na talagang mag-burn out ako para lang, syempre maano na, ay, ito yung income ko. Ayan. So, kumbaga, may iba't ibang klase kasi ng freelancer. Yung iba, nag-work para work, ganun. Tapos, para maka-earn ng ganitong amount ng money. Meron din naman na gusto mag-work from home kasi gusto makasama yung family, gustong makita lumaki yung kids nila, or gustong, like, tawag din, work-life balance, yan. And then, kung iba, gustong makasama yung family in general, ayan. So, ako, goal ko naman din yan, pero kumbaga, ang mahalaga sa akin is yung mental health ko, tsaka yung peace of mind. And then, kung ano yung ibigay sa akin, okay, masaya na ako dun. Basta makapag-provide ako ng service, mapapractice ko itong ginagawa ko. And then, ayun, makasama ko yung family ko. Ayan, kung mabigyan man ako ng ganyan kalaking salary, thank you. Basta andun pa rin yung nag-enjoy ako sa buhay ko. Ganon. Kayo ba? Ano ba yung goal niyo sa pag-VA? And then, gusto rin kasi na habang nag-VA, habang nag-freelance, nagtuturo, is meron din akong mga side businesses. Like, timawa kami ng partner ko, nag-start kami ngayon sa ukay. So, kapag hindi kami
Pag namin ng break sa laptop or break sa screen time, nag-uukay kami. And then meron kaming extra income doon. Or ako naman, mahilig ako magluto. So, sa weekend, kapag walang training, ayan, nagluluto ako, binebenta ko sa night market. So, kumbaga andun pa rin yung nag-e-enjoy ka sa ginagawa mo. The same time, syempre, nagtatrabaho ka. Ayan. So, how much is the salary for Amazon VA? So, starting po ay $4 to $5 per hour. So, pwede pang more than that. Basta makita ni client yung eagerness niyo sa work, experience nyo, skills, yung mindset ninyo. Possible na taasan pa nila yon. Meron nga ako nabasa before na wala siya experience, pero nagustuhan siya ni client. Yung kung paano siya makipag-usap, yung aura niya, ganun. So, sabi niya, kinuha ko ni client kahit wala ako experience kasi nagustuhan niya daw ako. Nagustuhan niya yung ugali ko. And then yun yung pinaka-importante kasi yung skills, yung knowledge, yung learnings, matuturo yan sa isang tao. Ayan. Diba? And then, isa rin sa reason kung ba't gusto namin to, work from home, kasi meron kaming dogs. Ayan. Nag-start kami sa isa, naging dalawa, hanggang sa marami nang naging puppies. Siguro, in total na ng 10 yung inaalagaan namin. Kaya masaya rin mag-work from home na kahit ang kukulit nila dito sa side, is nakaka-relax pa rin kasi sa bahay, kayang gawin yung mga kailangan na gawin sa bahay at the same time, makapag-spend time with family. Ayan. Ayan. Same lang, coach, having a competitive salary and family time. Ayan yung iba. Parang ilan lang yung nakikita ko nag-chat dito. Kayo ba? Ano ba yung goal ninyo kung bakit kayo mag-Amazon VA or mag-freelance? Ayan. Hello naman tayo sa iba dyan. Ano yung nyo, goal? Ayan. Dami na natin dito pero ilan lang yung mga sumasagot. Kamusta kayo dyan? Peace of mind. Ayan. Yan, kailangan talaga natin yan sa pang-araw-araw. Meron po ba incentive kapag nakabenta si client? Meron nag-offer ng commission base, so 1 to 2% each item kapag nakabenta yung mga nakuha yung products. Bukod pa yung salary. Ayan, freedom, time, freedom while earning, maging financial independent for own cafe, ayan. Taking care of my kids, ayan. So, 'di ba? Meron tayong goal meron tayong why, and biggest why para ipagpatuloy to. So, yan yung laging yung tatandaan kapag nafe-feel ninyo na nasa-challenge na kayo ng journey ninyo. So, yan yung laging yung tatandaan. Ayan. Para makaiwas sa walang katapusan traffic. Kaya rin ako lumipat sa province kasi parang hindi ko na kayang huminga sa Maynila. Ayan. Tsaka ayoko na ng commute na nakakaubos ng pasensya at nakakaubos ng sahod yun, yung pagko-commute. Ayan. Pagod na mag-calls. Ayan. So, nakakatawa rin kasi, alam niyo yun guys, marami talagang eager. Kahit tulad nyo, eager na mag-freelancing, eager na maging VA. And then, sana hindi sa una lang. Kasi may mga sa una lang gusto ganito ganyan. And then, ending, hindi pala kaya or biglang aayaw. So, sayang naman yung opportunity. Ayan. So, next is skill development. So, habang nagpa-product sourcing tayo, marami tayong ma-explore or marami tayong ma-develop na skills from there. Ayan. So, maraming pwedeng ituro sa atin si client, marami tayong pwedeng matutunan habang ginagawa natin yung work natin na pwede natin may offer pa sa other clients. Ganon. So, mag-start sa product sourcing mo, tinuruan kayo inventory management, PPC, SEO, marami kayong pwede matutunan at pwede nyo yun i-offer din sa mga other sellers. Ibig sabihin, additional income. Ayan. Coach, kita ko po, taga-Tugigaraw po kayo. Yes po, taga-Tugigaraw po ako ngayon. Ayan. Taga Manila ako, Laguna, and then napadpad na ako dito sa Tugigaraw. And then, ayun, mas okay dito kaysa sa Maynila. Next is global opportunity. So, marami tayong pwede maging client. So, hindi lang isang country. Meron US, UK, Canada, France, Germany, at marami pang iba. Ayan. Ayan, naka-screen share po tayo. Ayan. Global opportunities. Ayan.
And then sa job satisfaction. At the end of the day, nakakatulong tayo sa mga Amazon sellers sa pag-grow ng business nila. And then syempre yung growth at yung success ng kanilang business is syempre part din tayo doon kasi tayo yung nakakapagbigay sa kanila ng products, nakakatulong tayo sa kanila sa pag-generate ng sales or sa pag-grow and succeed ng business nila. So napakasarap sa pakiramdam na makatulong sa isang negosyo or makatulong mismo sa isang seller para mapalawak or mapa-unlad in general yung negosyo nila. Isipin nyo guys, hindi tayo empleyado. Para tayong business partner. Lagi natin iisipin yung kapakanan ng mga sellers, yung mga kapakanan ng negosyo, ganun. So isipin nyo, parang negosyo nyo na rin to para syempre mas galingan nyo or para mas gawin yung best ninyo na makatulong sa business nila. Ayan. In return, syempre, bigyan nila tayo ng rate or ng salary na deserve natin. Ayan. So, working from home, ayan. So, if you're looking sa isang beginner-friendly niche, ayan, non-voice role. So, hindi naman tayo mag-calls dito, more on browsing ng mga products. Ayan, work from home or anywhere. Pag laptop, syempre, kahit saan pwede kayong mag-work. Pwede kayong mag-coffee shop, pwede kayong mag-travel. Ayun, ngayon, nasa travel sila, Coach Mary, nasa Boracay sila. So, pwedeng mag-work as long as we have our laptop and internet. Ayan. Flexible working schedule, earn while working in the comfort of your home and provide your services for Amazon sellers. Ayan. Push, mas demand po ba ang Amazon VA comparing sa ibang freelance work? So ako, hindi ako nagko-compare. Basta lahat sila in demand, lahat sila okay, lahat sila magagandang trabaho, lahat sila is nangailangan ng VA. Ayan, so hindi ako nagko-compare na, si ganito in demand, ito in demand, ito mas in demand. Kasi, ayun, pare-parehas naman tayong in demand, so kailangan nyo lang hanapin yung clients ninyo or yung demand ninyo, ganun. So, how to attract and find clients? So, syempre, kailangan yung gumawa ng online presence. So, hindi naman kayo makikilala or makikita ng mga sellers kung hindi nyo naman tatrabahuhin yung online presence niyo like online jobs, Upwork, Facebook, ayan. So, kumbaga isipin nyo para kayong tindahan na walang signage. So, paano kayo pupuntahan ng mga customers kung di naman nila alam yung binebenta ninyo? So, ganun din. Paano kayo paano kayo ma-reach out ng mga sellers kung di naman nila alam yung specific na service na in-offer nyo? Ayan. And then, portfolio with sourcing demo and lead sheet. So, tinuturo ko din to sa Amazon VA online course. So, meron tayong gagawin ng portfolio with sourcing demo and lead sheet. And then, yan pa lang, yan pa lang mismo guys, malaking tulong na yan sa pag-land ng first client ninyo. Ayan. And then join Facebook groups where sellers hang out and post hirings like pwede yung i-search yung online arbitrage, product sourcing, Amazon VA group. Marami na doon lalabas na pwede yung salihan and then sa mga product researchers agency. Ayan. Ang importante may trabaho yan. Importante may trabaho na na-enjoy natin. Ayan. Kasi, yun din yung pangit din minsan na sabihin, na magpo-post na ito yung earnings nila. Tapos, magtatanong, anong niche nyo, anong service ninyo, gusto ko rin yan, without considering, alam mo na ba yan? Yan ba yung interest mo? Yan ba yung gusto mo? Yan ba yung hilig mo? Naka-after sila dun sa digits eh. Parang naka-after sila dun sa salary without assessing themselves na okay, para sa akin ba to? Paswak ba to sa akin? Fit ba to sa akin? So dito guys, kung gusto niyo mag-VA, kung gusto niyo mag-freelancing, alamin niyo muna kung ano yung interest niyo, ano ba yung ine-enjoy niyong gawin, ano ba yung pinaka-service na gusto niyo i-provide for clients, and then start from there, yun yung aralin ninyo. Wag lang yung pagka sinabi na, ay ito, malaking kita dito ako, kahit na alam niyo na naman na parang hindi ko pa to masyadong gamayin ko muna para maging ganun din yung kitain ko, ganun.
Ano po actual requirements in applying for an Amazon VA work? Ayan, portfolio, sourcing demo, and lead sheet. So, portfolio, may sourcing demo yan para may showcase mo dyan yung product sourcing skills mo, and the lead sheet with approved leads para syempre makita ni client na ay alam nito mag-source at marunong siyang mag-assess and mag-identify ng mga good leads. Ayan. So, yan yung nakakatulong sa mga mentees ko para makakuha agad sila ng first client nila. Ayan. So, ayun. So, good news sa mga Amazon VAs dyan or sa mga gusto mag-Amazon VA, gusto mag-take na Amazon VA course. Ayan. We have referral program partnership. So, nauna dito si Fast Track FBA. Ayan. And then, nito lang, parang wala pang ilang araw pala nakalipas. Nag-reach out ako kay VA Fastlane na ipasok din yung Amazon VA mentees natin para sa referral program. Ayan. So, si VA Fastlane ay isang agency, US-based. So, isang Amazon seller din po yung, ayan, silang dalawa, Amazon sellers din po yung may-ari or yung founder ng agencies. Ayan. And then, nag-help sila sa mga VAs para makakuha ng client. So, they provide clients po. So, agency, mag-a-apply sa kanila and then sila po yung magmamatch sa inyo sa mga swak sa inyo na clients. Ayan. So, si VA Fastlane nitong parang Tuesday or last Tuesday or last Wednesday. Ayan. So, nakuha namin to ni Coach Mary. Ayan. So, na-close namin tong referral program partnership na to para sa mga Amazon VA mentees. Ayan. So, ang kagandahan kay VA Fastlane, paid yung sample project test nila. So, kadalasan kasi may pa-trial, may pa-trial, may pa-sample project test. Ayan, kapag pag qualify si seller or si client ng mga VAs nila. So, dito rin meron. And then, ang gandahan dito paid. Kumbaga, mapapractice nyo na yung KIPA. Kumbaga, maaaral nyo pa si KIPA. Tapos, pag naipasa nyo pa yung sample project test, mababayaran pa kayo ng $5. So, paid siya. So, kumbaga, win-win. Mapapractice yung si Gipa, mapapractice yung sarili niyo sa pagde-demo, and then kapag nagustuhan nila yung sample project test niyo, task 1 and task 2, makakatanggap kayo ng $5. Ayan. Ang gandahan din dito, habang nag-iintay kayo sa client na i-match sa inyo, may paper lead program sila. So, sa loob ng paper lead program, kahit ilang leads yung i-provide din nyo sa kanila, babayaran nila yun. Basta pasok sa criteria nila. Ayan. So, only, kumbaga only, kung ilan yung kaya nyo mabigay na leads, babayaran nila yun ng $6 per lead. Ayan. So, practice na rin yun, income din yun, while waiting sa i-match sa inyo na client. Ayan. So, mabait yung tao dyan. May Pinoy din yung HR dyan, yung mga kausap ninyo or yung mga nag-handle sa mga VA. So, super bait nila. And then, super maganda rin yung program nila at sa pag-handle pamamalakad nila ng agency nila. Ayan. And then, sa Fast Track FBA naman, ganun din. May free training sila and then sa lahat na magpapa-refer under us, ayan, under Bloody Mary, kapag nakapasa kayo sa interview, nakapasa kayo sa probationary period, may matatanggap kayo na referral bonus. Kumbaga, makatanggap kayo ng 2,500 on top pa nung salary nyo kapag na-match na kayo kay client. So, magandang opportunity tong pagtatry or pagsisimula sa mga agencies kasi may proper training sila. So, pwede rin naman kayo mag-try sa mga direct clients, pero di ba, marami tayong pwede masubukan, marami tayong pwedeng itry, and then, tingnan na lang natin kung ano yung para sa atin sa ngayon. Ayan. Nag-try ako noon, nag-start ako agency and direct. Ayan, excuse me. So, hindi ako pinalad sa agency. Tinry ko yan, si Fast Track FBA. Hindi ako pinalad dyan. And then, kaya ako nag-focus sa direct. And then, doon naman ako pinalad. Yan, tinry ko yan, Fast Track FBA, VAA, may Amazon guy. Hindi ako pinalad dyan. And then, nag-focus na lang ako sa direct. And then, yun. Doon ako nag-focus. And then, doon ako nakarami ng clients. Ayan. And then, dati, nung simula na nag-start ako nun mag-share ng learnings ko, ng knowledge experiences ko, sabi ko pa nga kapag sinasabi ko itong mga agencies, hindi ako affiliated with them, hindi ako connected with them, and then dumating yung araw na
sila mismo nag-reach out para makipag-partnership. Ayan. So, kumbaga, pag talagang sa'yo, para sa'yo, may tamang time or tamang panahon na ibibigay kung para sa'yo talaga. Katulad nitong mga referral program partnerships natin para sa inyo, sa mga Amazon VA. Ayan. Ay, ayan. So, ito yung mga requirements. Ayan, hiningal. Ayan. So, must be enrolled in and have attended the 2-day Amazon product sourcing live session. So, meron tayong 2 days live sessions. This coming weekend sa Amazon VA, Amazon Online Arbitrage course. Ayan. So, 8 to 12 p.m. yun. Basic to advanced. Ayan. Tapos, papakita rin doon kung paano nga ba maghanap ng products and then may internship din. So, for now kasi, naka-hold pa or on pause pa si internship kasi wala pa tayong tool na pwedeng magamit ulit kasi nagkaroon ng problema kay Seller pero babalik naman yun and then magkakaroon naman din kayo na access dun sa premium tool. So, paid subscription siya ni Seller and then ma-access siya for free. Ayan. Ayan, hingal. Ayan. Coach, kapag nag-pay po for the internship, pwede po magpa-assist. Lahat naman po pwede pong magpa-assist. Ayan. And then, yes, 8 a.m. to 12 p.m. po yung day 1 and day 2 natin ngayong weekend. Ayan. Yeah. And then completed the internship and provided 10 approved product sourcing leads in different categories or brands. So, hindi ako basta-basta nagre-refer na, Coach, pa-refer naman, alam ko na ganito, ganyan. No, kailangan ko ng proof. Kailangan ko ng solid na proof na marunong ka na, natututo ka na, alam mo na kung paano to gawin para syempre hindi ka na mahirapan kapag meron ka ng client. Ayan. And then, submit a product sourcing demo to showcase your skills, own a laptop or PC, and then may reliable and high-speed internet connection. Ayan. So, any questions? Questions po ba? May questions ba? Ayan. Hiningal na. Ayan. Any questions so far? Ayan. Parang saya ng class nyo, coach. Ayan. So, happy lang tayo dito, guys. Para lang, ako kasi, gusto ko yung ginagawa ko. Halimbawa, kahit inaabot ako ng almost 8, noong una kong turo, way back, inabot ako ng 9 hours sa pagtuturo. Ayan. And then, pagkatapos ko nun, syempre dapat pagod-pagod, ganyan, parang exhausted na, parang nabe-burn out. Hindi. Ang na-feel ko, fulfillment. Ganon. Na-feel ko na parang fulfillment na masaya ako, na parang di ko naramdaman man yung pagod kasi alam kong marami akong na-share, marami akong na ituro, marami akong mga VAs or aspiring VAs na help kung paano ba nila i-figure out yung gusto nila when it comes sa pag-VA, ganun. And Coach, if tapos na po sa internship, meron po ba i-advance for Amazon VA? So, basic to advance po yung Amazon VA natin na nakafocus po sa product sourcing for online arbitrage. Ayan. Yung training po ilang days. Bali, 2 days po yung live sessions natin and then yung pinaka-internship po is 2 weeks. So, halimbawa, 1 week pa lang, okay, ready na kayo, confident na kayo, ganun. Pwede na kayo mag-try magpa-refer. Ayan. Yung class ng Amazon VA sa weekend po, Saturday and Sunday, 8 to 12 p.m. Ayan. Yes po. Ayan. Coach, need po ba ng portfolio? For me, preferred ko siya. Ayan. So, malalaman nyo kung bakit. Ayan. So, ito yung ilan sa mga mentees natin for Amazon VA. Ayan. Ayan. Nakakatuwa. Nagamit ko po lahat ng tinuro niyo sa internship. Nakakatuwa po na may nagtiwala po agad sa akin kahit newbie pa po ako. Lahat ng tips ginawa ko para mapansin ako agad ni client at may nakapansin naman. Maraming salamat, coach. Ano sa tingin niyo yung tips na yun, di ba? Yun yung ating sourcing video demo tsaka yung ating lead sheet. Ayan, so nilatag lang yun and then voila. Start na agad, nagtiwala na agad si client kasi nakita nila na marunong na tong taong to at alam niya yung ginagawa niya. Meron siyang proof or talaga meron siyang solid proof na ito po nakalatag na take it or leave it. Ayan.
recent lang to si Sir. Ayan. Hi, Coach. Good morning. I got hired today. Ayan. Thank you po for sharing paano gumamit ng seller So, yan. Kita nyo na dito na isa sa main tool na ginagamit talaga ng mga Amazon sellers at tinitingnan nila sa Amazon VA ay si Seller Amp. Ayan. And napansin yung application ko po kasi napansin yung application ko, pag-approach ko po, in-attach ko po yung video demo kung paano mag-search. Ayan. So, kumbaga, take it or leave it yun, guys. Ilatag niyo yung sourcing demo ninyo, yung lead sheet ninyo, yung cover letter ninyo. Bahala na si client magdesisyon. Ayan. And then, isa sa magandang feedback na nakuha ko, nung tinry ko muna siya bago ko siya implement is, parang sabi ni client na, pinadali ko daw yung buhay niya sa pagdedesisyon. Kung wala nang mahabang proseso, wala nang parang sample project test sa iba, lalo sa direct client. Kasi nilatag ko na daw, sourcing demo, lead sheet na may approved leads, cover letter, na, yun na yun. Kumbaga, yun na yung magbibida sa inyo sa mga mapapasahan nyo ng application. Ayun. So, yan. So, the holiday rush is approaching. Ayan, so sabi nga kanina, di ba, mag-holidays na mas maging in demand? Yes. So, Amazon sellers are actively seeking VAs to handle the increased demand for product sourcing. So, don't miss this chance. Ayan. So, ngayon is the best time para mag-try or para mag-start na. Kasi maraming mga sellers ngayon na nangangailangan ng Amazon VA. Diba? Kahit naman sa mga stores, diba? Nagdadadag sila ng tao para makapag-keep up sa demand. Halimbawa, sa Bulacan, yung mga nagbebenta ng paputok, nag-hire sila ng marami nilang kasama kasi alam nila na bubuhos or dadagsa yung mga tao. So, ganun din dito sa Amazon product sourcing or sa Amazon stores ni client. Ayan. And then, meron din tayong Buena Mano sa VA Fast and Referral Program. So, kanina lang to, nag-check lang ako ng monitoring namin and then meron na agad na nakapasa sa sample project test and then naka-line up na siya for initial interview. Ayan. So, don't worry guys kasi, ayun, nag-guide din naman ako sa sample project test, si task 1 and task 2 kung paano ba siya gagawin. Ayan. And any questions, guys? Ayan, yung 2 weeks na internship, coach, anytime din siya, flexible din siya. So, parang dun yun na rin ma-feel na kung paano nga ba yung pagmamanage ng oras kapag Amazon product sourcing VA ka na. Kasi yung gagawin niyo po sa internship is mismo ginagawa na po yun sa pang-araw-araw ng isang Amazon product sourcing VA. Ayan, so parang pwede na kayo mag-ipon ng leads doon or ng products doon or mga profitable products na pwede nyo magamit sa future clients ninyo. Ayan. So, any questions, guys? Ayan. So, kamusta naman yung session natin for tonight? Ayan. So, what do you think? Gusto nyo bang subukan si Amazon VA? Parang kumakatok ba sa inyo si e-commerce? Ganyan na. Na-realize nyo ba na, ay, ito, pwede ko pala magamit yung pagiging mahilig ko sa online selling or pag-shop online dito sa Amazon VA. Ayan. Ayan, very inspiring. Thank you. Ayan, so kamusta naman yung iba? Marami tayo dito pero ilan lang talaga yung nakikita ko na sumasagot. Ayan. Ayan, gusto niyo na ba to? Amazon VA? Ayan, so sa mga hindi nakakaalam or di familiar, ito si Amazon. Ayan. Ito po si Amazon. So, US kasi tayo. So, you are marketplace. And then, dito ko lagi. Ayan. And then, naghahanap ako ng mga products dito. And then, hinahanapan ko sila ng supplier. Like si Walmart, Walgreens, Target. Ayan. So, kung saan man pwede makabili ng mga products na to. And then, marami na pong nakasale na mga items sa iba't ibang mga retailers. Kaya, marami na tayong pwedeng mahanap ng mga products na mabibigay kay client. So, isipin nyo, para lang kayo nag-online shopping. Ayan. Pero syempre, bayad siya. Ayan. Trabaho natin siya. Ang ginagawa ko dito is, ine-enjoy ko siya. Tapos, iniisip ko, ano ba yung mga hilig ko? Ano ba yung mga gusto kong laging tinitingnan sa supermarket, sa pag-grocery ko, ganun. Minsan sinasabi ko pa. Or madalas pala, sabihin ko dun sa partner ko, uy, ito yung sinasource ko sa Amazon. Halimbawa, mga treats ng mga dogs ko. Ito yung lagi ko sinasource sa Amazon. Ito yung mga brands na lagi kong tinitingnan or madalas kong sinosource. Ayan, so,
Kumbaga na-relate ko siya sa buhay din, sa pang-araw-araw at dito sa pag-a-Amazon, product sourcing VA. Ayan. Love the flexibility. Ayan, yan talaga. Kahit sa VA Fastlane po, flexible yung working hours nila. Tapos, kahit ilang leads yung masubmit nyo, basta pasok, babayaran po nila yun. Basta 10 p.m. yung pinaka-last call sa pag-submit ng leads, ganun. Ayan. So, yes po, gusto ko rin ituloy yung online business ko mukhang relate sila. Ayan. So, connected talaga po sila. Ayan. Bilang dating promodizer. Ayan. So, mahilig kayo sa items, mahilig kayo sa mga products. Ayan. Pwede. Ayan. Pwede ka rin ba magbenta sa Amazon? Yes, anyone naman po pwede maging Amazon seller. Meron akong client na 2, Pinoy. Isa nasa ibang bansa, yung isa nasa Maynila lang. And then US po yung kanilang marketplace. Yun nga lang, kailangan natin ng malaking budget for that. Ayan. Ayan. What time for internship everyday po ba? Everyday siya, daily. Kailangan nyo mag-allot ng time para syempre makagain kayo ng maraming experiences. Ayan. Ayan. Goods po mahihain kasi. Ayan. May specific product category ba? Or anything naman po, any random products basta may profit. Ayan. Yun naman goal nila, kumita. Ayan. Pwede po ba yung leads manggaling sa Pilipinas? No po, kasi dapat US to US lang po. Wala pa pong Amazon PH, and then malaki po yung magiging shipping cost kung kukuha sila sa ibang country. Ang pinakamahalaga dito is makasave ng shipping fee. Ayun. Kaya US to US lang po. How many hours per day internship? Depende po yun sa inyo. Pwedeng 3 hours, 4 hours. So, yun. Depende po yun sa i-allot yung time. Ayan. So, excited na ba kayo? Ayan. Sino dito yung makikita ko or mag-join sa weekend? Ayan. Yung mga mag-join ba dito sa weekend or mag-e-enroll? Ayan. Sino dito yung mga sino dito yung mga mag-e-enroll pa lang sa any courses ng Bloody Mary? Ayan. Mag-enroll na kayo, guys. Gamitin yung code ko. Ayan. So, nakakatuwa, promise, kasi alam nyo, excited nga ako ngayon kasi share ko yung referral program partnership. Kumbaga, hindi ako nakapag-revamp last week. Siguro may reason kung bakit ngayon ako nakapag-revamp. Para, syempre, may i-share din sa inyo yung sa referral program. Kasi nung last week, wala pa to. Kasi napakabilis ng mga pangyayari. Ayan. And then, siguro, ngayon ako pinag-revamp kasi nga para may share sa inyo yung referral program partnership na to na pwede nyo mag-grab na opportunity, lalo magbe-bear sa magpapasko, 'di ba? Kailangan natin ng kaperahan. Ayan. Ayan, 'di ba nakaka-excite? So isipin niyo lang para kayo nag-shopping, ganun yung mindset ko, para lang nag-shopping everyday, ganun. Per person po ba internship? What do you mean pong per person? So by batch po yung internship po natin, ha? So, enroll na kayo. Ayan. So, andito yung link. Ayan, sinasend ni admin yung ating link ng enrollment. Ayan, you can use my code. Den, yung code ko ay Den or Coach Den or Den na lang. Ayan. Mapa-top BAP man yung i-enrollan ninyo or Amazon mismo, Amazon VA mismo. Pwede nyo gamitin yung code ko. Ayan. Ilang tao per day? Kanya-kanya naman po kayong internship or kanya-kanya naman din po kayo paggawa ng tawag dito ng tasks. Ayan. Ayan, magpi-picture tayo, guys. Ayan. May mga questions pa ba tayo? Ayan, pwede ka ba kayo mag-open ka, mag-picture tayo para naman may remembrance tayo sa isa't isa? Ayan. Kapag naka-top VIP, kahit di naman po kayo mag-enroll kasi kasama yun dun sa inyong in-enroll. Ayan. Ayan. So, nag-enjoy ba kayo ngayong revamp natin, ngayong free class natin? Ayan. So, isa ito sa mga pwede nyong mai-consider na niche or na service, diba? Ayan. Okay.
Ayan, so sa mga carry pa mag-ano dyan, humabol sa ating picture-picture, pwede kayo mag-open ng camera nyo. So, ayun, nakakatuwa kasi from 20, naging 45 tayo, tapos nag-stay na siya sa 44, naging 45 pa. Kaya, thank you so much, guys, sa pag-spend nyo ng time with me. Ayan, sa pag-explore or pag-introduce itong si Amazon V. And I hope magkita-kita rin tayo next sa ngayong weekend. Ayan. So, kapag nag-start tayo sa weekend, magpakilala kayo na galing kayo sa Revap. Ayan. So, para makita ko sino yung mga talagang magpo-push sa Amazon VA. Ayan. Ayan. So, ready na. Ayan, magpipicture na tayo. Kita na ba tayong lahat? Yes. Ayan. So, ready na. Okay. Sige. Okay. Ready na. 1, 2, 3, smile. Ayan. So, thank you so much, everyone. I hope marami kayo natutunan sa ating revamp, Amazon VA. Ayan. So, I hope magkita-kita ulit tayo sa weekend. So, maaga-aga yun. Magkape na kayo agad. Ayan. 8 to 12 p.m. po tayo Saturday and Sunday. And then, I hope maging maayos na rin yung ating seller amp para makapag-start na rin tayo sa internship. And then, sana rin, isa kayo sa maire-refer ko sa VA Fastly at sa Fast Track FBA. And then meron din tayong mga referral program sa ibang agencies tsaka sa ibang clients na naghahanap sa akin ng VA. So, malay nyo kayo na yung next. And then, bonggang-bongga ng income ninyo bago pa man magpasko. Ayan. Thank you so much, guys. Bye. Good night, everyone. Thank you. Thank you, everyone.